Welcome back to Cyber Chat Episode 11, #Vloggers as Changemakers. Welcome, na-check mo na ba? Ano na? Sana? Oo, alam mo ba, di ba, kanina si Sir Gaby yung sinasabi kong idol ko, pero alam mo, may isa pa akong idol eh. Sino? Si Kong TV. Alam mo ba, David, nasa 12 million subscribers na siya ngayon sa YouTube. Tapos sa Facebook naman, nasa 7.1 million subscribers. Grabe, no? If you will watch his previous video, no, dati pa, grabe yung improvement from this guy na, that is not too privileged, no? Tapos, he continuously made content sa YouTube, sa Facebook, and social media platforms. And with that, yung yung sa influence niya and his impact, hindi lang nag-stay doon in that confine sa social media lang. He used his impact and his influence to further help his community, no? And ayun, nakaka-inspire para sa akin from that from this guy na hindi siya masyadong privileged. Tapos ngayon, would you look at their life now, having a mansion, having multiple cars with, of course, V. Cortez. Grabe, napaka-inspiring, David. True. And alam mo yung nakakatawa kay Kong, yung nagsimula siya sa sponty editing lang. Yung kebs-kebs lang na editing. Tapos hanggang sa naging professional na. Pero sumikat siya dahil sa sponty editing, yung memeable edits. Tapos yung mga caption na lang, parang wala-wala lang. Yung mga one-word caption, no? One-word captions. And I guess that's very beautiful. Ako naman yung paborito kong pinapanood ngayon, si Chris Ponsala. Wala siya sa top 5 wala rin siguro sa top 20, pero napaka-inspire niya kasi ako laking lola ko eh. Oh. So yung fact na inaalagaan niya yung lola noon before, dahil matanda ni lola niya no, before she passed away this year, I think very inspiring for me kasi tayo mga Pilipino, mahal na mahal natin mga pamilya natin. We will do everything for family, and family is very close to the hearts of everyone. No? At para sa akin, yung pagpapakita kung paano mo mahalin at alagaan yung mga taong nag-alaga rin sa iyo nung bata ka, that's something that we can all draw strength from. No? Yes, I do agree, no. Yung mga lola talaga natin, no, they will never leave us, and they will forever etch a mark sa ating puso at isipan. Yes. Alam mo ba, David, kanina ko pa iniisip based sa listing ng mga top influencers and vloggers, what made their content most liked and viewed? And sa tingin mo, bakit tumaki ang kanilang mga followers? Personally, kasi parang ang paglaki nila hindi normal eh. Kumbaga, ina-expect natin kapag maganda ang video, marangyang edits, sisikat agad. Pero baliktad eh. Kapag ang edit mo parang ginawa mo lang sa Nokia, ang ganda, dami na nanonood, di ba? Sumisikat agad. Ang dami ring magaganda ang content, yet do not get as many followers and subscribers. Yes, alam mo, imagine if these top vloggers will use their platform to push for change. Sa palagay, malaking bagay na yon. What do you think? Siguro, marami rin ako masasabi. Pero, meron tayong guest na matutulungan tayong sagutin yung tanong na yan. Alam nyo ba, our guest today is a registered nurse who dabbled in graphic design and content creation. She has 38,000 YouTube subscribers and 67,500 naman sa TikTok. Let us all welcome in Cyberchat, Miss Mary Grace Villesa, also known as Batang Helmet. Opo. Welcome po, Cyberchat. Thank you po. Hello po. Ma'am Grace, medyo curious lang po ako. Wait, bakit Batang Helmet po yung ginagamit yung name sa social media? Naku, matagal nang tinatanong sa akin yan. Yung iba sabi nila, nagmamotor ka ba? Namimigay ka ba ng helmet? Sabi ko, hindi po. Pero yung Batang Helmet kasi, nag-originate yan when I was during sa elementary and high school days ko. Kasi yung haircut ko noon, talagang bao. Yung may bangs. So, tinutukso nila ako, binubuli nila ako before na, Batang Helmet, Batang Helmet. Sabi ko sa sarili ko, nung nag-start na akong mag-vlog, ito kaya gamitin kong name. Kasi parang feeling ko, yung pambubuli sa akin, gagawin ko siyang strength. So, nirecognize ko, inacknowledge ko na, Batang Helmet. So ngayon, hello fans, I'm back. So, ganun. Grabe, no? The very same words that her bullies used, now, she is using it as her social media name. And her social media name ngayon is a big asset on why she has been able to gain so many followers. Thousands na nga ngayon, David. Kaya nga alam mo yung tanong talaga natin sa audience natin. Mga bashers niya, Huyo saan kayo ngayon? Huyo kayo ngayon, di ba? Pero alam mo, Ate Grace, na-inspire ako doon. How you can change the narrative
gawin mong yung kahinaan mo, gawin mong kalakasan mo in the future. Pero bago tayo lumalim pa, Ate Grace, taga-saan po ba kayo? Ko Batang Tondo ko, no? Proud na proud, Batang Tondo. Diba? And both of your parents are where po? Ako talaga is adopted ako. I was adopted by mga 3 silang public school teachers. So ever since, hindi ko pa na-meet yung biological parents ko. Pero super proud ako sa sarili ko na kahit adopted ako, eto naman ako ngayon. Yeah, super grateful pa rin ako. And I'm glad, no, Ate Grace, kasi you really made yourself into who you are. Yes. And you're very grateful to the people who've also helped you reach this far. Pero, Ate Grace, nursing po ba talaga first choice? Yeah, syempre, ang ganda ng suot niyo po ngayon. First choice niyo po talaga nursing? Ano ba nag-inspire sa inyo para mag-nursing? Ano to, costume lang. Hindi, charot lang. Parang may ganun, hindi. Ang first choice ko talaga is fine arts and more on mass comm and journalism. Pero that time kasi super boom na boom ang nursing way back 2005. So dahil nga pinapaaral nga ako, sabi ng yung mga foster family ko na nursing daw ang kunin ko. So ang ginawa ko na lang, hinanap ko na lang yung art sa mundo ng nursing. Pero Ate Grace, hindi ba mahirap yung ano na yun? Na parang gusto mo dito pero iba yung gusto ng tadhana, gusto mo ng Tapos magulang. parang napakalayo lang di ba, no? Fine arts, tapos sa mass Nursing. comm, tapos biglang naging nursing. At first, medyo syempre ayaw ko, hesitant ako, pero sabi ko, siguro dito talaga yung calling ko eh. Dito yung mission na nilagay siguro ni Lord. So yung mga patient ko, yung mga naging pasyente ko, kinakantahan ko na lang sila. Syempre, bawal lang pagbablog doon, pero hinanap ko yung art therapy para tulungan sila na mapagaling. Art therapy? Paano po yun? Paano yung art therapy? therapy? Gusto ko yan. Parang Grabe, kailangan ko grabe. yan eh. Ito, Ano ba yun? bigay ko sa'yo to. Thank you po. Thank you. Yung mga parang mga yun, may mga art lessons, drawing, parang express mo yung sarili mo by arts. More on paintings, minsan may music therapy din. So, depende. Anong sakit yung napapagaling ng art therapy? For example, lalo na ngayon, 'di ba, yung cyberbullying nga, ako nga, 'di ba, bullied ako before. So, minsan nade-depress ka. Depende kasi sa tao 'yun eh. Tumataas yung anxiety mo. So, pag nag-undergo ka ng art therapy, music therapy, talagang nakakatulong siya na express mo yung sarili mo na hindi mo siya sasarilinin lang. So, parang it's more on mental health. Kasi may sakit ako, nurse, eh, yung sakit sa bulsa. Naku, mahirap. Nakapagaling ba yun ng art therapy? I-KPI natin. Pero ngayon naman po, 'di ba, from a nursing from a nurse, tapos ngayon naman ay social media influencer. Paano po yung transition niyo doon? Paano po kayo nahilig sa social media? Nag-start talaga ako sa social media way back 2018. I was a food blogger before. So, kasi ang hilig ko talagang kumain. I agree. Ito naman, di ba? Pero, sabi kasi nung friend kong doctor, why not na i-ano ko siya into vlog? Mag-start ako mag-video kasi sayang naman daw yung mga pinupuntahan kong restaurant. So, nag-try na ako mag-food review, restaurant review, travel vlog. And then, ayun, nag-enjoy naman ako kasi syempre, di ba, minsan may mga collab. So, ang dami kong nami-meet na tao. Yun ang pinaka-importante. It's not about yung makukuha mo for the collab. Pero yung mga taong nakikilala mo na, ito pala yung pinanggalingan nila. So far po, who's your favorite na nakukulab na po? Si Tito Ed Kaluwag. Yung basa ba yung tubig? Yes! Ay, Tito Ed. Collab soon. Bakit siya po yung pinaka-favorite niyo? Ano po yung naramdaman Oo, niyo? no? Nanghina ako. Ramdam niyo po ba yung ang tubig ay basa? Basa, oo. Napagtanto ko, ay basa nga yung tubig. Pero, kidding aside, napakagaling po ni Tito Ed. Napaka-smart niyang tao. Talagang ibang level siya talaga. Naakala lang natin, di ba, sa TV na Ed Kaluwag. Pero, pag nakilala mo siya talaga, dami mong matututunan sa kanya. So may dala talaga siyang... Oo. Talaga. Kaya sabi ko, parang napagod ako nung nag-taping kami. Oh, okay. So, saan po kayo nag-taping? Sa bahay nila? Diyan sa Kamuning. Diyan lang, studio nila. May studio po sila. That time. Pero ngayon, nagsarili na kasi siya eh. Ayun, nung marites kayo dyan, na. So, may epekto na yung Bachelor of Arts in Marites. Oo, yan. Masteral na yan. Pero Ate Grace, curious talaga ako dun sa collab. Bukod sa kanya, may mga ordinary
people ka bang nako-collab na, ay, Ate Grace, pwede ba kami sumama sa vlog nyo? Gumagano lang ng mga tao. Students, or di kayo yung mga normal na pasyente ba? Ganun. Oo nga, pasyente po. Pwede po ba yung mga ganun? Di ba? Naku, bawal yun. Oo, Pag in terms bawal naman sa pala. mga pasyente, kunwari, in terms sa medical field, bawal tayong, may mga tinatawag kasi tayong mga batas, it's a no-no talaga, lalo na kung ang set up sa hospital, and patient's confidentiality din. Kaya talagang dapat responsible ka rin as a vlogger and also as a nurse. Pero kung sa mga kakolab na iba, yes, yung mga kapitbahay namin, yung mga nakikilala ko lang din sa social media, magpapasa sila ng proposal, if pwedeng magkaroon ng collab, they go. Carry lang. Pero Ate Grace, ano kaya siguro 2 tips mo sa mga medical professionals na audience rin natin na gusto mag-vlog? Kasi mamaya, vlog tayo ng operation ko. Heart operation, di ba? Angioplasty, no? Medyo Kasi weird marami yun, ng di ba? mga medical influencers, yung mga like mga pharmacists, dami na nila. How many years are you in the medical field na po pala? 14 years na akong registered nurse since 2009. Yes. Advice ko lang is be responsible enough. Yung bago tayo mag-post, syempre, kunwari, nurse ka, doctor ka, pharmacist ka, hindi naman tayo basta-basta lang nagpo-post kung hindi totoo yung ipopost natin. Especially if sa hospital nga, di ba, may mga nag-trending na yung naka-flatline, pinicturan, binidyohan, it's a no-no. Kaya dapat maging responsible tayo talaga. And having all of that followers, thousands na nga ngayon, no? How do you handle the fame po? And of course, how do you think of the contents na ipopost mo? For the fame, hindi ko siya tinitake it as fame. Para sa akin, isa pa rin akong ordinary yung si Grace, si Batang Helmet. Parang sa akin, it's more on sa basher. Kung yung mga troll, marami ako niyan, hi trolls, I'm here. Pero yun, parang tinitake ko siya into positive side na hindi ko siya tinitake personally. Kasi parang feeling ko, yung mga bashers, yung mga trolls, they are doing that kasi yun yung weakness nila. So, it's not about sa akin talaga. Kunwari, yung mga natatanggap ko na mga comments na about my physical look, ang dami talaga mga bashing. Pero sabi ko, siguro yun yung weakness nila. So ako tuloy lang na pag-upload, pag-produce ng content na it's more on sa mga moral values, yung mas makakatulong ba? Yes. Na Metro, alam mo, may nararamdaman ako. Ano yan? May nagpaparamdam. Sino? Alam mo, very blessed kasi tayo na nandito si Nurse Grace kasi yung cyber chat, ito yung pinag-uusapan natin, mga victims of cyberbullying, paano makaget over, tips sa ating mga cyber chatters. Thank you po, Ate Grace, for coming here. Yes po, Ate Grace. I am so grateful nandito. Ang dami ko na natutunan just from that short chat lang. Ate Grace, sobrang interested ako sa content mo. Ano ba yung mga content mo? Wait, pag-usapan natin yan sa pagbabalik natin. We'll be right back sa Cyber Chat Season 3.